Isang maligayang araw ng Sabat sa inyo pong lahat. Yan. O happy Sabat sa inyong lahat mga kapatid. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon pong September 9, yan, ay patuloy po nating idadalangin ng bawat isa at mag-aaral po tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Um, Ngayon, ang ating pong pinaka-topic ay tungkol kay Propeta Samuel. Yan, kay Samuel. Ano naman ang matututunan natin dito sa buhay ni Samuel? Ating pong pakinggan ang pag-aaral na ito at yung pinaka-key-text natin ay dito sa 1 Samuel chapter 3 verses 19 to 20. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Dakilang Diyos na mapagmahal sa lahat, na siyang may-ari ng aming buhay, amin pong idinadalangin ang bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po nawa kami na amin pong maunawaan at ma-apply sa amin pong mga buhay ang amin pong mapag-aaralan dito po sa 1 Samuel chapter 3 na tulungan niyo po kami, O Diyos, na kung ano man yung mga naging buhay at pagpapasya ni Samuel sa kanyang paglilingkod po sa inyo, ay gayon din po ang aming maging pagpapasya at kayo po ang maging hari ng aming pong buhay at kayo po ang patuloy naming paglilingkuran habang kami po ay nabubuhay sa mundo ito. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito sa ating key text sa 1 Samuel chapter 3, lumaki si Samuel at ang Panginoon ay kasama niya. Yan ang pinaka the best na paglaki, no? No, yung iba pagka lumalaki ay may mga pampatangkad. So dito si Samuel ay lumaki na kasama ang ating Panginoon. Lumaki tayo, sino ang kasama po natin? Of course, ang ating pong mga magulang. Pero masasabi ko na yun nga, ipinanganak ako sa isang Kristiyanong tahanan, sa Adventistang tahanan. Ako ay lumaki kasama ang ating Panginoon. Yun ang masasabi ko doon. Dahil bawat araw ay kami ay nag-worship at yun nga, laging ibinubulong sa akin ng aking mahal na nanay, yung pong John 3:16 sa aking tenga. Yun ang lagi kong natatandaan. At yun nga, masarap na mabuhay bagamat ako'y hindi na lumaki lumaki tumanda na ay yun, ibig sabihin nadadagdagan yung edad, lumaking kasama ang ating Panginoon. Katulad ni Samuel. Sabi niya, ano yung ginawa niya habang kasama niyang lumaki ang Panginoon? At hindi pinahintulutang ang aliman sa kanyang mga salita ay malaglag sa lupa. Ibig sabihin, malaglag sa lupa, mawalang kabuluhan. Talagang yung mga salita ng Panginoong Diyos ay talagang tinreasure niya sa kanyang puso at ibinahagi sa iba. Nalaman ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay itinatag bilang isang propeta ng Panginoon. So yung Dan at hanggang sa Berseba, maaari ito yung hangganan, dulo to dulo, no? Kung sa Nueva Ecija, Karanglan to Cabiao. Yan. Kuya po, Dinggalan. Ganyan, ano, mga kapatid. O yung Castañeda, Saragosa. Yan, ganyan po, no? Dulo to dulo. Nalaman ang salita ng ating pong Panginoon. Nalaman na si Propeta Samuel ay tapat sa ating Panginoong Diyos at ang advokasya niya ay ipabalita ang salita ng Diyos. Nawa sa ating panahon ngayon na nasasakupan, ano man ang ating kalagayan, ano man yung pong field ng ating pong masterpiece, ibig sabihin kung nasaan man tayo ngayon, makita at malaman ng mga taong ito na ikaw ay lingkod ng Diyos at tapat sa Kanya, kahit anong mangyari. Maganda yun, ano? Kung ikaw ay, yun nga, karamihan dito sa atin sa Nueva Ecija, mga teachers, marami rin ang mga principal. Biruin mo, malaman ng buong Nueva Ecija na ikaw bilang isang principal, bilang isang teacher, ay lingkod ng ating Panginoon. Nakakalungkot lang kung ikaw ay lingkod ng Panginoon pero yung ugaling ipinakita mo ay pangit. Ayun, nakakahiya doon. Pero napakaganda kung malaman ng mga tao na ikaw ay tapat sa Panginoon. O mayroon din ng mga kapatid natin dito sa Nueva Ecija na mga nasa politics.
malaman nila na bilang isang mananampalataya, ikaw ay tapat na politiko at naglilingkod sa Panginoong Diyos. Napakaganda yan, di ba? So sabi dito sa ating devotional, noong mga taong pasimula nang ang Panginoon ay unang magpahayag ng kanyang sarili sa anak ni Ana, ang pagkatawag kay Samuel sa pagkapropeta ay kinilala sa buong bansa, mga kapatid. So yung pong pagkapropeta ni Samuel ay kinilala sa buong bansa. Yan ang pinakamaganda diyan. At sinasabi dito, mga kapatid ko, na sa pamamagitan ng matapat na pagdadala ng babala ng Diyos sa tahanan ni Eli, bagamat masakit at mahirap ang tungkulin, nagbigay si Samuel ng patunay ng katapatan niya bilang mensahero ni Jehovah. At ang Panginoon ay kasama niya at hindi pinahintulutang ang alinman sa kanyang mga salita ay malaglag sa lupa. So ito pong si Samuel, mga kapatid, ay lingkod ng ating pong Panginoong Diyos. Tapat sa kanyang tungkulin bilang tagapamahagi ng mensahe ng salita ng Panginoon. Bakit kaya kailangan pang isulat dito na tapat si Samuel sa ating pong Panginoong Diyos? Bakit kaya? Dahil, mga kapatid, marami rin ang mensahero ng ating pong Panginoong Diyos na hindi rin nagtatapat sa ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, no? So ito pong si Samuel ay talagang idinalangin din siya ng kanyang ng kanya pong mahal na ina. Na talagang ito pong si Samuel, kaya siya naging tapat din sa ating Panginoong Diyos dahil yung kanyang mga magulang ay talagang nanalangin sa ating Panginoong Diyos. O si Hana na kanya pong sabi dito, nanay, sabi dito sa chapter chapter 1 verse 8, mga kapatid, no? Na talagang siya ay nanalangin sa ating Panginoon kasi itong si Samuel ay talagang idinalangin sa Panginoon na siya ay maglilingkod sa ating Panginoon. No? Sabi dito sa may verse 20, so it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. Kaya pala itong si Samuel ay talagang naging tapat din na lingkod ng Panginoon na mensahero kasi nga siya ay idinalangin ng kanyang nanay. Hindi pa siya ipinapanganak. Ipinapanalangin na siya ng kanyang mahal na nanay, si Hannah. So, ganyan din yung aking misis, no? Talagang aking misis ay nananalangin siya. Wala pa yung anak namin, ipinapanalangin na niya. Ganyan pala yun, mga kapatid. Ano? Kaya pala itong si Samuel, hindi lang sa panahon na siya ay nabuhay, nananalangin sa Diyos. Yung kanyang nanay pala na si Hannah ay patuloy pa rin nananalangin kahit wala pa siya. At yun nga, ayon sa kwento dito, si Samuel ay idinedicate sa templo at naglingkod sa ating Panginoong Diyos. So ito po, yung pong binabangkit na si Eli na ito, na isang priest, no, ay talagang tinrain din itong si Samuel na maging tapat sa ating Panginoong Diyos. No? Sabi po dito, mga kapatid, no, sa chapter 2, makikita po natin yung panalangin ni Hannah na talagang matindi yung kanyang panalangin. Kaya itong si Samuel ay talagang tapat sa Diyos eh. Bakit nasabi dito ng Biblia na tapat si Samuel? Kasi po, sangayon po sa chapter 2 ng 1 Samuel, verse 12, now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. Yan ang pinakamalungkot diyan, no. Ito po yung priest na si Eli, priest siya, pero yung kanyang mga anak mga hindi tapat sa Panginoong Diyos. Pwede pala yun, ano? Nakalulungkot ito, mga kapatid, para bagang ako'y natakot din, ano? Kasi bilang isang pastor, malaking impact din ito. Bakit, mga kapatid? Dahil priest ka, yung mga anak mo, corrupt, hindi nakakilala sa Panginoong Diyos.
Ay pupuwede palang mangyari yun. Puwede rin mangyari yun sa mga pastor, na mayroon kang anak na kasama mo naglilingkod, magaling kang mag-preach. Ang problema, yung salita ng Diyos nahulog sa lupa, hindi nakarating sa iyong mga anak. Ganito nangyari kay Eli, oh. Maliwanag, oh, were corrupt and they did not know the Lord. Oh, and the priest custom with the people was that when any man offered a sacrifice, the priest's servant would come with a three-pronged flesh hook in his hand while the meat was boiling. So dito po, mga kapatid, talagang makikita niyo po ay si Samuel tapat sa Panginoong Diyos, kaya pala binanggit. Dahil maging yung anak ng mga priest, hindi naman pala tapat sa Diyos. Corrupt, hindi nakakilala sa Panginoong Diyos. Kaya dito rin sa chapter 2, pinaprophecy yung pong laban sa tahanan ni priest Eli. Yan, makikita po dyan. Kaya po dito, si Samuel, talagang kung ikukumpara doon sa mga anak ni Eli, talagang mas tapat siya sa ating pong Panginoong Diyos. At sabi dito, nalaman ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba, ayan yung binasa natin, na si Samuel ay itinatag bilang isang propeta ng Panginoon. Grabe, no? Hindi pa yung mga, kaya pala hindi mga anak ni priest Eli, yung mga prophet, kasi nga, hindi nga kasi nakakilala sa Diyos. Bilhin mo, priest ka, hindi mo napakilala si Jesus sa mga anak mo. Sa bilang isang pastor, nakakalungkot yun. Ako'y magkakaanak din. Ako'y magkakaanak din at nakakalungkot na yung anak ko bilang isang pastor, hindi makakilala sa Panginoong Diyos. Isang malaking hampas yun sa akin. Hindi ko papayagan yung ganun pangyayari. Talaga sisiguraduhin ko na maipakilala sa kanya ang Panginoon. O sa tenga niya, ibubulong ko yung mga verse katulad ng ginawa ng aking nanay sa akin. Syempre, pastor ka, anak mo, hindi kilala ang Diyos. Pasaway yung anak mo. Hindi po pwede, di ba, kapatid? Sabi dito, ang Israel bilang bansa ay nagpatuloy sa kawalang relihiyon at adulatriya. At bilang parusa ay nanatili sila sa pagkasakop ng mga Pilisteo. Yung po, mga kapatid, yung Israel, talagang mga hindi tapat sa Diyos. Kaya pala sila natiling sakop ng Pilisteo dahil parusa sa kanila yun. Dahil sila mismo yung may kagagawan na hindi magtapat sa Diyos, hindi maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Sabi dito, na mga panahong ito ay binisita ni Samuel ang mga syudad at mga nayon sa buong lupain na nagsisikap na mapabalik sa Diyos ng kanilang mga magulang ang puso ng mga tao. So itong si Samuel, nakita niya na ang buong Israel ay mga suwain sa Panginoong Diyos, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Hindi tapat na lingkod ng ating Panginoon. Pinunta niya ang syudad at buong lupa. At sabi dito, hinimok niya na mapabalik sila sa Panginoong Diyos. Grabe, no? Grabe itong kabataang si Samuel na ito. Talagang pumunta siya sa mga bahay na tahanan ng mga Israel. Kasi para bagang nakita niya na kakaunti lang at majority sa mga Israelites, mga suwaid, mga corrupt. Biruin mo, itong anak nga lang ng priest na si Eli, corrupt. Hindi kilala ang Panginoong Diyos. Biruin mo, gaano katindi yan? Gaano katindi yan sa panahon ng Israel? Kaya nga, pinuntahan niya. At sabi niya, at hindi nawalan ng mabuting resulta ang kanyang pagsisikap matapos magdusa sa pang-aapi ng kanilang mga kaaway sa loob ng 20 taon. So dito po, mga kapatid ko, no? Kapag pala tayo nagsikap sa gawain ng Panginoon, kapag pala tayo ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos ng mahusay at tapat, at yung ating mithiin ay mapabalik ang mga tao sa paanan ng ating Panginoon, mga kapatid, yung ating pagsisikap ay hindi mabibigo. Meron at merong resulta pala yan. Ilang taon naghirap sila sa pang-aapi ng mga kaaway? 20 taon.
Ang 20 years, maikli lang naman yan kasi kung kukumpara sa Pilipinas, ay sobrang haba ng ating paghihirap sa mga mananakop nung hindi pa tayo nabubuhay lahat, di ba? Oh, 400 years, mas matagal yun. Ito, 20 taon. Pero kasi sa kanila, sa bayan ng Israel, paulit-ulit eh. Di ba katulad nung sa aklat ng hukom, ano yung buhay nila? Pag tapat sila, pag naging tapat sila, magiging masagana yung buhay. Pag naging masagana yung buhay, makakalimutan ng Diyos, sasamba sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos nun, maghihirap. Pag naghirap sila, makakalimutan nila ang Diyos. Pag nakalimutan nila ang Diyos, maghihirap sila ulit. Tapos tatawag sila sa Panginoon. Tapos uulit-ulit. Ang bayan ng Israel, ganun eh. Baba-taas. Masasakop, hindi. Masasakop, hindi. So ganyan sila. Sa tuwing sila umaalis sa Panginoon, sila ay nasasakop. So ganyan. Bilhin mo dito 20 years. 20 years na silang hindi bumabalik sa Panginoon Diyos. At pag bumalik sila sa Panginoon, yun, makakat na naman yung years. Magiging masagana na naman sila. Tapos, babalik na naman sila sa pagkasakop ng mga kaaway dahil hindi na naman sila nagtapat sa Diyos. So dito sa panahon ni Samuel, nakita niya 20 years, no? Hindi backslide sila. Yung mga anak ng mga Israelites na ito ay hindi naglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi kilala ang Panginoong Diyos. Kasi biruin mo, gaano katindi yung panahon nila na yon? Gaano katindi? Paano inilarawan na yung katunayan na yung Israel noon ay talagang suwail sa Panginoong Diyos at hindi nakakilala sa Panginoong Diyos. Ano ang ebidensya? Ang ebidensya yung anak ng pari na si Eli. Bakit? Biruin mo, pari na yun. Hindi kilala ang Panginoong Diyos. How much more yung mga hindi pari ang magulang. Lalong hindi nila kilala ang Panginoong Diyos. Lalong sila ay suwail. Di ba? So, ganun katindi ang panahon ni Samuel. Pero syempre, katulad nga ng sinabi natin, may mga ilan-ilan na tapat sa ating Panginoong Diyos. Katulad nito ni Hana na talagang nanalangin sa ating Panginoong Diyos na magkaroon siya ng anak na maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, ipinanalangin niya si Samuel. At si Samuel, nung ipinanganak naman niya, ay hindi po nabigo ang kanyang panalangin. Bakit? Dahil dininig ng Panginoong Diyos ang kanya pong panalangin. At naipinanganak nga itong si Samuel na talaga namang tapat sa Diyos. Ano ang ginawa niya? Pumunta siya sa mga bahay, pinuntahan niya, dinalaw niya, pinakilala niya ang Panginoong Diyos, sinabihan niya na magbalik loob. At sabi dito, ang mga Israelita ay tumaghoy sa Panginoon. Yan yung niresulta. Pinayuhan sila ni Samuel. Kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ngang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astarot na nasa inyo. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglilingkod. Yan. Kung talagang kung nanunumbalik sa Panginoon, anong dapat iwaksi? Yung mga Diyos-Diyosan. No? Yung mga astarot na nasa atin. So mga kapatid, kung meron pa dyan na malayo sa Panginoong Diyos ang kanyang puso, mga kapatid ko, iwaksi natin ang mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Yung mga astarot sa ating mga buhay. Ayan. At tayo ay tapat na maglingkod sa ating tagapagligtas. Napakaganda niyan. Kung talagang nanunumbalik tayo sa Panginoon. Kasi kung tayo ay kurap at hindi nakakilala sa Panginoon, maaring tayo ay may Diyos-Diyosan sa mga panahon natin ngayon. Maaring tayo ay bihag ng kaaway sa ganitong larangan at nakalilimot sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, katulad ng paglilingkod ni Samuel, ganun din po ang aking ipinaglilingkod sa inyo. Na tinatawagan tayo ng ating Panginoon na manumbalik sa Kanya, iwaksi ang mga ribulto na ito at maglingkod tayo sa ating pong tagapagligtas ng buong puso po natin. Sabi dito, makikita natin dito na ang praktikal na kabanalan, relihiyon ng puso ay itinuro ng mga araw ni Samuel kung paanong itinuro ni Jesus nang nasa sanlibutan siya. Kung wala ang biyaya ni Kristo, ang panlabas na anyo ng relihiyon ay walang halaga sa sino mang Israel, kapareho sila sa modernong Israel. Ano ba yung modernong Israel, mga kapatid? Ito yung sa panahon ni Jesus Christ at syempre sa panahon din po natin. No? Si Samuel, itinuro niya yung tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ito makikita nyo, mahalaga. Paano si Samuel itinuro niya yung mga tungkol sa ating Panginoong Diyos? Paano siya naging tapat sa Panginoong Diyos?
Kasi nga, hindi pa siya ipinapanganak. Ipinanalangin na siya ng kanyang nanay. Yan. I-dedicate na siya ng kanyang mahal na ina sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dito, si Samuel ay isang malaking halimbawa katulad sa buhay ni Jesus Christ na itinuro ng ating Panginoon sa sanlibutan yun tungkol sa kabanalan. O, sabi dito, kung wala ang biyaya ni Kristo, yung pong sinaunang Israel ay walang halaga. At syempre, kung wala si Jesus Christ, kung wala ang biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo po na modernong Israel ay wala ring kabuluhan. Paano naging modernong Israel? Kasi di ba sabi sa Ephesians, tayo ay hindi kadugtong sa bayan ng Israel nung hindi tayo kadugtong sa bayan ng Israel, wala tayong Diyos, wala tayong kinabukasan, wala tayong pag-asa. Pero dahil kay Jesus Christ, naidugtong tayo sa bansang Israel spiritually sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nagkaroon din tayo ng pag-asa dahil din po sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi pa dito sa last paragraph, may pangangailangan din ngayon ng gayong muling pagkabuhay ng tunay na pusong relihiyon kung paanong naranasan ng sinaunang Israel. Ang pagsisisi ang unang hakbang na dapat gawin ng lahat na manunumbalik sa ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan po ng ministry ni Samuel, mga kapatid, ang bayan ng Israel ay nagsisi. So sa panahon din po natin, kung gusto natin manumbalik sa Panginoong Diyos ng buong puso natin, kailangan nating magsisi. At bawat araw napapalayo tayo sa ating Panginoong Diyos, ang number one hakbang ay magsisi. Pagkatapos nun, hindi natatapos doon, mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, manunumbalik sa Kanya, at syempre susunod sa Kanya after na manampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. After na tayo ay niligtas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, susunod tayo sa utos ng Panginoong Diyos dahil siya na ang ating Diyos siya ay yung ating Diyos sa ating pong buhay, mga kapatid. At sabi dito sa Patriarchs and Prophets, pahina 589 and 590, walang makagagawa ng gawain ito para sa iba. Isa-isa tayong dapat magpakumbaba ng ating mga kaluluwa sa harapan ng Diyos at alisin ang ating mga idolo. Pag sinabing kaluluwa, buong puso't buong pag-iisip. Hindi yan yung parang Casper na lumalabas sa ating buhay, sa ating katawan, ha? Kundi tayo rin yan, yung kaluluwa na yan, buong puso at buong pag-iisip. Pag sinabing kaluluwa, kailangan na buong kaluluwa magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos at aalisin yung mga idolo natin. Ano ba yung mga idols natin sa buhay? Maaring sa estudyante, yung grade, maaring yan yung professor nila, maaring yung kanilang pag-aaral. Alisin yan at makapag-focus sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung wala ang Panginoon, we are nothing, mga kapatid. Kapag nagawa na natin ang lahat ng dapat nating gawin, ipakikita sa atin ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Yan ang pinaka-the best dyan. Kung atin pong magawang magtapat sa ating Panginoong Diyos ngayon, makapagsisi tayo sa lahat ng ating pagkakasala, lumapit tayo sa Panginoon, magpakumbaba, manampalataya sa Kanya, iwaksi ang lahat ng mga idolo, sumunod sa ating Panginoong Diyos na mahusay, mga kapatid ko. Ipapakita sa atin ng Panginoon ang ang kanyang pagliligtas. Sabi dito sa Patriarchs and Prophets. Mga kapatid ko, may marami na rin mga Samuel sa panahon po natin na namulat na sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At siyempre sa panahon din po natin, marami din mga anak ni Eli, ng mga kurap at hindi nakakaalam ng salita ng Panginoong Diyos. Kung tayo si Samuel, nakakaalam ng katotohanan, magtapat tayo na magmensahe sa maraming mga tao. Ako'y dumalaw sa patay kagabi, dyan sa Kawayan Bugtong. Ako ay naramdaman ko na, sa tagal ng aking paglilingkod, sa tagal matagal na rin na ako'y nagsiservice sa mga patay, doon ko lamang naramdaman na wala akong silbi na lingkod ng Panginoon. Doon ko lang naranasan na wala akong kapangyarihan bilang isang lingkod ng Panginoon. Bakit? Wala akong magawa. Bili mo yung namatay, 37 years old, magti-38 na siya November 2.
4 ang mga anak na maliliit. Nandun yung kanyang nanay at tatay. Nandun yung kanyang asawa na iyak. Gusto kong buhayin yung namatay. Pero hindi ko kaya, mga kapatid. Doon ko naramdaman na wala akong silbi. Pumunta pa ako doon, wala akong silbi. Ililibing na mamaya, wala akong kwentang tao. Ang tanging magagawa ko lang para sa kanila, ipakilala ang ating Panginoong Diyos na mapagmahal at hindi niya gusto ang kamatayan, kaya't manampalataya sila. Yun lang ang kaya kong gawin at sabihin. Aside from that, wala na. Hindi ko na sila matutulungan. Ang kanilang pagluha ay hindi ko mapipigilan. Ang kamatayan, hindi ko mapipigilan, mga kapatid. Hindi ko mabubuhay yung patay mo. Wala akong silbi. Forma lang, ganun lang, wala na. Kasi nga po, mga kapatid, ang tangi lamang natin magagawa sa sanlibutan na ito para sa mga taong naligaw at walang kapag-apag-asa ay ang maipakilala ang ating pong Panginoong Diyos sa mga tao. Sabi dito sa 1 Samuel 3:19-20, lumaki si Samuel at ang Panginoon ay kasama niya at hindi pinahintulutang ang alinman sa kanyang mga salita ay malaglag sa lupa. Nalaman ng buong Israel mula sa Dan hanggang Berseba na si Samuel ay itinatag bilang isang propeta ng Panginoon. So tayo po, mga kapatid, bilang isang lingkod ng Diyos, makilala nawa tayo hindi sa ating propesyon lamang, kundi dahil tayo ay anak ng Panginoong Diyos. Katulad ni Samuel, makilala na tayo ay lingkod ng Diyos at nagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Mga kapatid ko, marami ang mga naliligaw, marami ang nawawalan ng pag-asa, marami ang mga lumuluha, marami ang naghihinagpis, at ang tanging kailangan nila makilala ang ating Panginoong Diyos. Ikaw at ako ay itinalaga ng Panginoon kung saan tayo naroroon upang ipakilala ang Panginoong Diyos na mahusay sa mga taong nawawalan at nabibigatan ng lupa. Tulungan nawa tayo, mga kapatid. At ngayong araw ng Sabat na ito, maging katulad nawa tayo ni Samuel at hindi yung mga anak ni Eli ng mga kurap na patuloy na magiging tapat na naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. So salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Happy Sabat po sa inyo pong lahat. Tayo ay papunta ngayon sa church natin, sa kanya-kanya mga church na kinabibilangan. At ngayon, pakisama po sa panalangin yung pong aming paglalakbay, papuntang Pasay ngayon. Doon po kami magsisimba ng mga elders sa buong Area 2. Yan, meron pong graduation ng IICD, yan, International Institute of Christian Discipleship. So ito po mga mag-graduate ngayong araw ng Sabat na ito sa discipleship ministry ay sila rin po ay magdi-disciple sa ibang mga elders pagdating nila. So magkakaroon tayo ng malawakang pagtitraining ng IICD sa ating pong buong area. So ipanalangin niyo po kami, ang mga kapatid na papunta roon, lalo na yung mga kapatid natin dyan po sa Baler na malayo pa ang panggagalingan. So salamat po sa inyong pong panalangin at patuloy nating ipasalamat sa Panginoon ang mabuting kalusugan na ating tinatamo ngayon. At syempre isama natin sa panalangin ng mga church planting sites at syempre yung ating mga paparating na pangangaral sa iba't ibang mga distrito sa ating pong area dito sa Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Happy Sabat po at ibibigay na po natin kay Brother Melvin Bilasano para po sa isang awit papuri sa ating Panginoon at sa panalangin na babasahin niya at babatiin niya ang lahat ng mga bagong viewers natin. Hello sa inyo, Happy Sabat, mga kapatid. Nawa ay patuloy na mamulaklak at tumimo ang salita ng Panginoong Diyos sa ating puso at isipan. God bless po sa inyo pong lahat. Hanggang sa muli, bukas pong muli ay tayo ay magkarindigan at mag-usap tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ito naman ay sa buhay ni David. Yan. So magandang story din ito at marami din tayong matututunan. Salamat po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang napakagandang pagkakataon na binigay nyo sa amin sa umaga nito na mapalalahanan kami na katulad ni Samuel marapat na aming gayahin ang kanyang pagiging tapat po sa paglilingkod po sa inyo at kinabayan nyo siya
ng sapat at siya ay naging bilang isang ordinary na tao. Siya isang naging propeta at inyong likod. Kami nawa po dito sa aming kapanahunan ay samahan niyo po sa aming pang araw-araw na pamumuhay. Nais din namin kagaya na Samuel na maging tapat. At gayon din ay kami ay samahan sa aming pang araw-araw na pamumuhay. Ilayo niyo po kami sa aming mga Diyos-Diyosan sa aming buhay, kung saan nauubos sa aming mga oras sa kanila. At patuloy niyo naman kaming paalalahanan sa bawat oras na kayo ang aming Panginoon Diyos, ang aming priority sa bawat panahon. At kagaya ni Samuel, kami nawa ay maging tapat at hindi maging kagaya ng anak ni Eli. Maraming salamat po sa mga lesson na pinapaalala nyo sa amin, pinaparinig sa amin sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin sila pastor at ang kanilang mga kasama na sa travel papunta sa Pasay para sa kanilang attenda ng graduation sa training. Ingatan po sila sa daan hanggang makarating sila doon na ligtas at maging papuri sa inyo ang banal na araw na Sabat na ito, at sila ingatan din naman sa kanilang pag-uwi. At kasama din namin sa panalangin sina Kisses at ang kanyang baby na kalalabas lamang sa ospital at kapapanganak. Nawa po ipanumbalik ang recovery ng mabilis kay Sister Kisses at ang batang ito ay patuloy na ingatan at maging malusugan niya pangatawan at hindi maging sakitin. Kasama namin sa pagpapatuloy ang kanilang pamilya sa panalangin na patuloy silang igawad sa kanilang pag-iingat sa bawat araw at gain din ng kalusugan. Sa pagpatuloy na namin isama sa panalangin ng mga church planting sites na nasasakupan namin sa West at saka sa South. Patuloy namin sinasama sa panalangin na gayon din ng mga BOP Bible students dyan sa Tabacao sa Riverside. Patuloy na bigyan ng karunungan ng mga tao na nakakapakinig at lalong higit ang mga nangunguna rito sa gawain na ito ay patuloy niyo pong samahan sa araw-araw. At naway ang mga tao na nakakarinig ng balita at kanilang mga students ay bigyan niyo ng karunungan na makapili ng pagtamang pagdedesisyon na pumanig po sa inyo. Tanggapin kayo bilang personal tagapagligtas. Sa pagpapatuloy na namin patuloy na isama sa panalangin na may mga karamdaman, kasama namin si Gigi Concepcion na may karamdaman, kaya din si Sister Shirley Jacinto, si Tatay Pentong, kasama si Kuya Mike, si pamangkin ni Sister Nimpa Rivera, family ni Sister Rose Encarnado na may karamdaman, si Ating Sibilia Bourbon, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia and Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, si Precious Cabasog, hindi si Princess Cherquina at si Aris C. Kasama na rin si Sister Nena na naway gumaling na rin siya sa kanyang karamdaman. At si Tia Aning at si Tia Aurora, kasama na rin si Sister Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, si Janet Ontivero, si Sister Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga pangalan po na ito, Ama, patuloy namin pinagtitiwala sa inyo aming kalusugan dahil alam namin na kayo ang dakilang manggagamot at ang panalangin ang mabisang gamot. At sa umaga na ito, patuloy namin sinasama sa panalangin ang aming mga sarili na kami ay maging handa patuloy sa buong maghapon na ito sa pag-atid namin ng Sabat. Linisin nawa ang aming mga puso at isipan, ilayo kami sa anumang masamang kaisipan upang maging tapat at banal ang banal na araw na Sabat ito. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.